I was explaining kanina that because of the waiver of reply in the third and fourth impeachment complaint, it rendered the answer of the respondent as the last responsive pleading. And considering that it is the last, it is therefore considered, further considered, submitted for the purpose of determination of the existence of sufficient ground. Hearing none, the motion is approved. The chair declares the third impeachment complaint sufficient in ground. The fourth impeachment complaint is declared sufficient in grounds. Idineklarang sufficient in ground ng House Committee on Justice ang ikatlo at ikaapat na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod nito, uusad na sa hearing proper ang pagdinig sa dalawang reklamo na magsisimula sa March 25. Sa mga pagdinig na ito na tinawag na mini-trial ni Representative Jervil Luistro, ihaharap ang mga ebidensya at testigo ng mga complainant laban sa Vice Presidente. This will be a mini trial, should I say, no? Because the full-blown trial will happen in the Senate. What is important is to give ample opportunity to the complainant to present their witness and evidence per ground. Pero para sa defense team ni VP Sara, hindi ito maituturing na trial. Siyempre po, ang posisyon natin ay mini-trial yan kasi under the rules, ang mga abogado ng Vice Presidente hindi pwede mag-cross-examine. No? So, sa amin, hindi yan mini-trial. Ang trial talaga ay nasa Senado dahil sila naman ang talagang impeachment court. Sa ilalim ng mga batas sa Pilipinas, may magkahiwalay na papel ang Kamara at Senado sa impeachment process. Tungkulin ng Kamara na suriin ang reklamo at alamin kung may sapat na batayan o sufficient grounds ang mga paratang. Kapag nakakuha ng sapat na boto, opisyal nang na-impeach ang isang opisyal at ipinapasa ang kaso sa Senado. Sa Senate of the Philippines naman ginaganap ang impeachment trial. Dito, nagsisilbing mga hukom ang mga senador. Sa kabila nito, sinabi ni Attorney Michael Poa na patuloy nilang binabantayan ang mga susunod na hakbang sa Kamara. Siguraduhin lang natin na maprotektahan natin ang mga karapatan ng Vice Presidente. Una nang tiniyak ng kampo ni VP Sara na handa sila kung sakaling umabot ang usapin sa impeachment trial sa Senado. The committee will now proceed to the reading and approval of the minutes of the meetings held on February 24, March 2, 3, 4 inclusive, and March 11, 2026. For the record, the Secretariat has already distributed copies of the minutes to the members of the Justice Committee. The Chair is now ready to hear the necessary motion to dispense with the reading of the minutes and for its approval. The Honorable Dilima. I move to dispense with the reading of the minutes of the previous meeting and for its approval. There is a motion Second, Madam Chair. to dispense with the reading of the minutes of the hearing held last February 24, March 2, 3, 4, and March 11, and for the approval of the same. The same has been seconded. Is there any objection? Hearing none, the motion is granted. The Chair will address the committee. We are here today for the resumption of the impeachment proceedings against the Vice President. Today's agenda is simple, yet heavy with consequence. We reiterate that we are not here to decide guilt or innocence. Hindi po ito paglilitis. Hindi pa. We are here for one question. Isang tanong lang. May sapat bang batayan para ituloy ang proseso ng impeachment? That is the only question before us today. Are there sufficient grounds to proceed? Sufficient grounds. That is the question. Wala nang iba. Let us be clear. Today is not about judgment. Today is about
justification. Hindi tayo huhusga. Titingnan lang natin kung may dahilan para magpatuloy. To recall, this committee began with 4 impeachment complaints. The first was set aside dahil sa posibleng paglabag sa 1-year bar rule. The second was withdrawn, with the complainants opting to support the third complaint, which brings us now to the third and fourth complaints, the Zaballa et al. Complaint and the Cabrera complaint. Both complaints underwent scrutiny. Both were tested. Pinag-usapan ng mabuti, pinagdebatehan ng matindi, sinuri sa bawat anggulo. Every allegation was questioned. Every point was challenged. Every argument was tested. At tandaan po natin, hindi lang ito ilang pahina. These complaints came with voluminous records, pages upon pages, with annexes and supporting documents. Hindi lang binasa, ito ay inaral. And at the end of that long process, both the Zaballa et al. Complaint and the Cabrera complaint were found sufficient in form and substance. At bakit mahalaga iyon? Because the accusations are not trivial. They are serious, they are weighty, they demand answers. Kabilang dito ang mga aligasyon ng banta sa buhay ng presidente at iba pang opisyal, hindi maipaliwanag na yaman, paglabag sa SALN requirements, panunuhol, at maling paggamit ng confidential funds. Kung ganito kabigat ang mga paratang, hindi pwedeng manahimik, kailangan itong sagutin. Following the rules, the Vice President was furnished copies of the complaints. She was given the opportunity to respond. Iyan po ang due process. Sa proseso, lahat binibigyan ng pagkakataong magpaliwanag. And she responded. She submitted her answer, 15 pages, with 5 annexes, signed by 16 lawyers, 16 na abogado. And this is crucial. Ito lang ang bago sa atin ngayon. Not the impeachment complaints, because those have already been reviewed, debated, and tested. Not the allegations, because those have already been examined in detail. Ang reklamo laban sa Vice Presidente na pagdaanan na. Ang sagot ng Vice Presidente, iyan ang bago. So today, we do not go back to square one. We do not repeat what has already been done. Ang susuriin natin ngayon ay ang sagot ng Vice Presidente, ang tugon niya sa reklamo. Which brings us to this moment to determine whether there are sufficient grounds to proceed. So we ask, did the answer clear the air? Did it refute the allegations? Did it address the seriousness of the charges? Because remember, when the accusations are heavy, the answer must be heavier. At ito ang sentro ng ating pag-uusapan ngayon. Hindi na ang reklamo, na pag-usapan na natin yan. Ang sentro ngayon ay ang sagot. Kung mabigat ang paratang, dapat matibay ang paliwanag. So we focus, esteemed colleagues, on the answer, on its clarity,
on its sufficiency. At higit sa lahat, kung ito ba ay diretsyong sumagot sa mga paratang, not evasion, not generalities, kundi malinaw at direktang pagsagot sa bawat aligasyon. And at the end of the day, we return to the question, now that the answer is before us, do we still have sufficient grounds to proceed? Did the answer overturn our earlier finding of sufficiency in form and substance? Did it change anything? Did it weaken the case? Pagkatapos nating suruin ang sagot, may sapat pa rin bang batayan para ituloy ang proseso? Because if there is, then we move forward. If there is none, then we do not. Ang hustisya ay hindi minamadali, pero hindi rin pinipigilan. Iyan po ang tungkulin natin ngayon. At sa pagtupad natin sa tungkuling ito, manatili tayong nakatuon sa malinaw na tanong at sa malinaw na batas. Dahil sa huli, kung malinaw ang tanong at malinaw ang batas, dapat malinaw din ang ating paninindigan. I wish to reiterate, our agenda today is the determination of the sufficiency of the grounds for impeachment complaints against Vice President Sara Z. Duterte. In this regard, the committee notes the appearance ad cautelam and consolidated verified answer ad cautelam filed by the respondent, which was received by the committee on March 9, 2026, 4:25 p.m. That is for electronic. And on March 16, 2026, and for electronic filing at 4:30 p.m. The committee further notes the manifestation of waiver to file reply submitted by complainant's Reverend Father Joel Sabalia et al. And complainant Attorney Nathaniel Cabrera. The same were received on March 17, 2026 and on March 18, 2026.